Sa sobrang init ng panahon, pati ahas pumasok na sa aircon. Sino ba namang hindi magagalit kung ikay nagpapahinga at mayroong didisturbo sa'yo? Siyempre, kahit sino naman mag-uuramentado. Kaya sunod-sunod niyang inundayan ng saksak ay ng kagat yung isa nating kasama. Hindi pa naman nakailag at lahat talaga'y bumaon. Halos lahat pa naman ng saksak ng ahas ay ng kagat ng ahas ay talaga'y bumaon sa kanya. Buti na nga lang talaga napakalakas ng resistensya niya. Dahil kung nagkataon, sigurado sa ospital ang bagsak niya. Kahit pa nga walang mga kamandag na ahas ay nakakamatay din. Mamamatay ka hindi sa taglay nitong venom, kundi inatake ka na pala ng sobrang takot at napakalakas na nervyos. Kaya iwasan po natin ang pag-inom ng kape dahil isa ito sa nagpapatas ng ating nervyos. Tapos kung wala kang pambili ng gatas sa tindahan, abay umutang ka na lang. Pagka hindi ka nga pinautang ng gatas, abay dalan mo ng ahas. At kapag ka tumakbo ito at kumaripas, abay kunin mo na lahat ng gatas. Oops, joke lang po. Balik na po tayo sa mga ganap sa ating rescue. Alas 5 ng hapon, December 9, nang habang tayo nasa tabing ilog nang may tumawag sa atin na magpapa-rescue. Kagad nga namin ito pinuntahan dyan sa Puro, Legazpi City. Rescue tayo guys dito sa Puro. Nakitang ahas. Kahit gabi na kailangan natin putan kasi nakita yung ahas sa loob ng bahay. Pagdating nga namin sa lugar, mayroon pa itong kaunting lalakarin. Napakaputik pa naman ang daanan kaya hindi makapasok yung sasakyan. Kaya walang magawa, dito na lang namin siya iwan. Pagdating namin sa may pintuan, wala nang sinayang na sandali. Kagad kami pumasok dito. At dito nga naikwento na nagpaparescue sa amin kung paano nakapasok yung ahas sa kanyang aircon. Diyan po sa aircon? Oo. Okay. Sa aircon na pumasok. At dito nga nagsimula na ang grupo magplano kung paano namin hahanapin ang ahas na gumambala dito. Dito nga sa kabilang kwarto kami dumaan para makapunta kami sa bandang likuran. Dahil walang ibang lagusan, dito lang ang tamang daan patungo sa bandang likuran. Dito nga sa bandang likuran ng bahay, di ko alam ang aking gagawin. Dahil matibo ito, napakalalim ng tubig dito. Matibo. May pili pong kaway dyan na piling ano ta? Ito umakan. Uy, oh. Yan. Gutom niya. Ay, dito nga sa bandang likuran ng aircon, inisip namin na dito siya naglulungga. Dito nga sa kanyang lungga, kagad ko na sinimulan ng pagsilip-silip dito. Nagbaka nga sakali na nandito siya sa likuran. Kung saan namin inikala na baka dito siya naglulungga. Dahil kung magtatagal pa ito, lubang napakadelikada sa mga nakatira dito, lalong-lalo na sa akin kasi baka mahulog pa ako dito sa matibo. Kaya nga nag-iingat ako dito kasi hindi mo na kumahulog sa matibo, baka matuklaw pa ako ng ahas na ito. Napakadelikado ng parting ito sa bandang likuran. Sa unang nga pagkakataon, nabigo kami dito. Kaya napagdesisyon nga na namin sa harapan na tanggalin na lang yung aircon kasi baka dito siya naglulungga. At hindi nga tayo nagkamali, dito nga siya naglungga. Dahil nabantayan siya ng may-ari, hindi na siya nakataka sa atin. Kung saan bago pa man tumawag ng rescue sa atin, dito siya uling nakitang pumasok. Kaya kung saan siya uling nakitang pumasok, wala na siyang kawala sa atin. Yun nga ang kagandaan dito, pag nababantayan yung ahas, wala nang taka sa atin. Iwas tuklaw na din. Mas madali nating nalulukit yung ahas kapag ka nababantayan talaga ito.